Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kamakailan lang, September 29, ay pinagdiwang po natin ang kapistahan ng mga Arkanghel, San Miguel, San Gabriel, San Rafael. At sinabi po natin sa ating pagninilay na ang kanilang katotohanan, ang katotohanan ng kanilang pag-iral at ang kanilang presensya sa ating buhay ay patunay na mahal tayo ng Diyos. Of course, yan din po ang sasabihin natin patungkol sa katotohanan, tungkol sa mga guardian angels at sa kanilang presensya sa ating buhay. May mga guardian angels tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Sinabi din po natin sa nakaraang pagninilay tungkol sa mga archangels na ang ibig sabihin ng anghel ay messenger. Kaya't ang mga archangels, pati ng mga guardian angels, ay pare-parehong mga messengers ng Diyos. At maliwanag ang mensahe, mahal tayong lahat ng Diyos. Sa aklat ng Genesis chapter 28 ay nanaginip si Jacob ng mga anghel, maraming mga anghel na manikmanaog sa langit, sa lupa. Ito rin yung parang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa John 1:40 kay Nathanael, makikita ninyong manikmanaog ang mga anghel. And this constant activity of angels, yung manikmanaog na yan, sa langit, sa lupa, sa langit, basically shows that God never stops doing great things for us. Araw-araw, oras-oras, minuminuto, segundo ay may ginagawa ang Diyos para sa kaligtasan nating mga tao. Sapagkat alam niya, nasa battleground pa rin tayo kontra demonyo. Kaya nga, sa Biblia, nagkalat ang mga examples ng pagtulong ng mga anghel sa tao. Halimbawa, nandyan ang pagsagip ng Diyos kay Daniel mula sa mababangis na mga leon. Yung pagbibigay ng pag-asa ng Diyos kay Elijah nang ito'y nagnanais na mamatay na. Nandyan yung pagbibigay ng tip ng Diyos kay Jose para itakas ang sarili niya, pati ang mag-ina mula kay Herodes. Nandiyan ang pagbibigay ng kalakasan ng Diyos kay Kristo matapos mag-ayuno ng 40 araw sa disyerto at tuksuhin ng diablo. Nandiyan din ang pagbibigay niya ng lakas ng loob kay Kristo sa hardin ng Getsemani. Nandiyan ang pagkapalaya niya kay Pedro mula sa pagkakakulong nito at sa pagsama niya kay Pablo upang hindi ito malubog sa karagatan. Lahat ng ito ay patunay ng pagtulong ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga anghel. At ito po ay siguradong madadagdagan po natin batay sa ating mga sarili-sariling karanasan. Nandyan yung karanasan mo, halimbawa na hindi ka na-aksidente, hindi ka nasagasaan, hindi ka nagbagsakan ng anuman, umabot ka sa deadline, na-solve mo ang isang malaking problemang pinagdaraanan, tinulungan ka ng tao na hindi mo naman kakilala, and then nawala na lang, hindi mo na napasalamatan talaga. Marami, walang duda. Ito yung pagtulong ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga anghel niya. Ngayon, ang tanong naman ng iba, kung talagang may mga guardian angels, bakit na-aksidente pa rin tayo, nasasaktan pa rin tayo, naloloko pa rin tayo, nawawalan pa rin tayo? Ano yun? Naging irresponsible ba at one point ang mga guardian angels natin? Hindi pa tayo naprotektahan? Hindi pa tayo nasundan? Natulog ba sila? O what? Well, ang sagot po dyan ay, di naman po kasi mapanghihimasukan. Mapanghimasukan man ay hindi nila gagawin na panghimasukan ang ating kalayaan at ang kalayaan ng mga tao sa ating kapaligiran. Kung ang Diyos nga ay ginagalang ang kalayaan natin, sila pa ba ng mga anghel lang? And the wrong use, abuse of such freedom, ang siyang madalas na dahilan ng mga problema na ating naranasan. Maling paggamit ng kalayaan ng tao. Dito nagkakaroon ng upper hand ang demonyo. Sinasabi na marami sa ating mga church fathers dati ang naniniwala na kung ang Diyos ay may sinusugong mga anghel para protektahan tayo, si Satanas ay may sinusuguring mga demonyo para ipahamang tayo. Ito ro yung maliwanag na sinasabi sa 1 Pedro 5:8. Nagpapaalala sa ating maging mapagmatsyag, maging listo tayo. Sapagkat ang kalaban ng demonyo ay parang liyong matungal o maaligid, naghahanap ng masisila. Kaya nga ang sabi rin sa atin dito ni Apostol San Pedro ay maging matatag tayo sa ating pananampalataya. And our guardian angels can help us do that. Yung tayo maging matatag.
Nasa sa atin lamang talaga kung sino sa dalawa ang pakikinggan natin. Ang anghel na sugo ng Diyos para protektahan tayo, o ang demonyo na sugo ni Satanas para ipahamak tayo. So imagine, kung lahat tayo makikinig sa guardian angels, napakaayos siguro ng mundo na gagalawan natin. Gayunpaman, ang sabi ng Panginoon dito, ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa malilit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Yung malilit po dito ay hindi lang tumutukoy sa mga bata, kundi kahit sa matatanda na sa Diyos ay umaasa at nagtitiwala. Ang kanilang mga anghel daw ay laging nakatingin sa Diyos. Hindi ko po sigurado kung talagang may mga particular guardian angels na naka-assign sa atin, na laging tumitingin sa atin. Ang mas sinasabi po kasi sa Ebanghelyo ngayon, napakinggan natin, ang mga anghel ay nakatingin sa Panginoon natin, which I think is not a bad news. It's good news. Kasi kung ang mga anghel natin ay nakatingin sa Diyos, kung tayo'y nagiging parang mga batang sumusunod sa Diyos, kung ating kalayaan ay ginagamit natin ayon sa gusto ng Diyos, ayun, ang ating mga anghel ay nakatingin sa Diyos. Sino ba naman ang laging nakatingin sa atin? Hindi ang mga anghel, kundi ang Diyos. Believe me, pwede pang mawagli tayo sa paningin ng mga anghel, pero hindi sa paningin ng Diyos. And so, that's good news. Kung tayo nagiging parang mga batang umaasa, sumusunod sa Diyos, ang ating mga anghel ay nakatingin sa Diyos. Ang Diyos naman ay nakatingin sa atin. So, ora mismo, kapag nangailangan tayo ng tulong, nandun lagi ang pagtingin ng Diyos. At matik yun, kapag alam niya at nakita niyang kailangan natin tulong, i-dispatch niya agad ang kanyang mga anghel upang sa atin ay tumulong. Kaya, babalik tayo sa unang punto natin kanina. Ang presensya ng mga anghel sa buhay natin ay patunay na mahal tayo ng Diyos. Ito po ang ipagpasalamat natin ngayon, pero sana'y wag po natin kakalimutan din yung isa sa mga natatanging kondisyon ng presensya ng anghel sa ating buhay. Yung tayo maging parang mga bata na naniniwalang mahal tayo ng Diyos at umaasa sa pagmamahal niya. Hindi lamang po pangbata ang mga anghel, lalo na mga guardian angels. Ito rin po ay pangmatanda, lalo na sa mga matatanda na gumagaya sa mga batang sa Diyos ay buong pusong nagtitiwala.